Breaking news, mga ka-good news, mga ka-golden boy. Meron tayong bigyan ng recap at reaksyon ngayon. Ito yung nangyayari kaninang madaling araw lamang sa Benguet, which is aksidente o sinadya na hinulog si Undersecretary Cabral ng DPWH sa napakatarik na bangin ito. Kaya hindi pa matukoy ngayon ng suko kung foul play o siya ay medyo siguro nagpatiwakal o nag-suicide doon sa matarik na bangin na yun. Kasama ang kanyang driver. At para sa kumpletong kwento ay narito ang video courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Okay, ayon dito sa balita ay sa bangin na ito daw, itong sa bangin ng Benguet, ayon sa mga otoridad ay merong taas na 20 to 30 meters. Ito yung bangin, no? Sa Baguio City yan. Dating DPWH USEC Catalina Cathy Cabral ay ayon umano sa driver ay tumalon sa kanyang paniniwala. 20 to 30 meters. Mukhang stress daw ito kaya naisipang magpatiwakal ayon sa salaysay ng driver. So 3 PM nangyari. Dumaan sa Quezon Road. 3 PM pala kahapon, pero sabi ng driver ay madaling araw eh. Si Cabral at ang kanyang driver na patungo sana sa La Union ay nag-drop dito sa lugar na ito sa Maramal Sitio Camp 5. Bumaba daw si Cabral at nagsabi na iwan mo na siya doon ng driver. Magpapahangin. So ito yung panayam ng kanyang driver sa mga pulis na umupo lang daw doon si Yusek Cabral sa sementong barrier sa gilid ng kalsada at binalikan niya after 1 hour at nawala na doon. At naglibot siya, itong driver, nag-search niya ang buong area. Wala siyang makita kasi madilim daw eh. 3 AM ito nangyari, hindi 3 PM. Kasi kung 3 PM, maliwanag ba yan? Yun ang sabi ng driver. So meron tayong nasilip dito kung bakit ganito ang nangyari. So ito kagad ang order ng ombudsman ni Remulla na i-secure ang ito pala yung yung kadaver niya. Ako nagtaka lang sa kadaver, bakit binalot ng silver foil para tuloy Christmas gift eh. Grabe naman itong mga nag-rescue. Balutin nyo yan ng orange na tela kasi yun ang kulay ng rescue. Binalot sa silver foil parang litson. Kaya ako nagtaka, bakit silver foil? Ay gold foil nga pala eh. Pambalot sa litson. Na tuloy nagmukhang litson yung si Cabral eh. So kinumpirma ng pulis na wala ng buhay si Cabral. So ibig sabihin tumalon talaga ito. Tumalon sa 30 meters. 30 meters ay na yan, 4 na gusali yan. Ang taas. So agad inutos ng ombudsman na itago yung mga cellphone at iba pang gadget ni Cabral para matingnan doon kung merong mga anomalous na tawag o di ba mga nag-threat sa kanyang buhay at patuloy na imbestigahan ito. So ito yung balikan natin itong ginawang litson binalot ng gold foil. Ano bang nangyari dito sa rescue? Tela ang ibalot diyan, kulay puti or orange, hindi yung foil, parang litson eh. Okay, so dadako tayo sa pwedeng cause or sanhi ng kanyang pagpapatiwakal. O kung ito man ay foul play. Pero sa tingin ko hindi ito foul play. Sa tingin ko napakalaki talaga ng
problema ni Cabral dahil pinatawag pala ito sa ICI para imbestigahan pero hindi siya lumutang dahil sabi niya inosente siya. Siya yung Yusek ng DPWH noon eh. Panahon pa rin yun ni Digong. Kaya bago lang, 'di ba, nag-resign to as Yusek ng DPWH. Siya yata yung sumunod kay 'di ba? Kay Bernardo. At sa kanya napasa yung mga diyan mga scams na kung ano-ano na connection. Sa kanya yata napasa. Kaya tuloy takot na takot siya na maimbestigahan kasi siya na-involved. Ngayon dahil sa babae, mahina ang loob eh. Dahil sa babae siya, siguro mahihiya siya, 'di ba? Nahihiya sa mga kaibigan. Samot-saring emosyon 'yan eh. Sabi ng driver ay nakaupo lang daw doon, 1 oras niya iniwan. Yun kasi ang sabi, magpahangin muna. And then pagbalik ng driver, wala na. So unang natin dito, parang foul play pero hindi eh. 90% ako'y naniniwala na siya mismo ang nagkitil ng kanyang buhay. Kasi bakit inutusan na ang driver na dito muna ako, upo, iwan mo ako. Sa ganun pa lang na pananalita, napakadelikado na niyan. Kasi bakit doon siya nagpaiwan sa 30 meters na matarik na bangin? So yun ang iniisip niya, natatalon siya, di ba? At doon pa siya natagpuan sa sa gilid ng may creek pala doon sa baba. Kaya ito'y breaking news talaga. Sangkot daw ito sa itong netting project na inano ni PBBM sa Benguet, sa Kinon Road. Dahil sa ito yung netting project eh. Isa si Cabral sa mga inimbestigahan ng mga anomalous project. Dahil sa pagtanggap daw ng kickback mula of course sa flood control projects na yan. Kaya mayroong nakaagad na sawi na buhay na kilalang tao dahil sa flood control scam. At mamaya atin i-vlog din yung paghuli kahapon kay Diskaya. O di ba? 'Yun ang magaling kasi si Diskaya matibay ang loob. Siya mismo yung nagpakulong eh. Siya yung sumurinder, hindi na siya nagtatago. Itong si mahina ang loob eh. Mahina ang loob ni Cabral. Ano ba naman kung makulong ka, di ba? Kulong lang naman yan. Siyempre nandyan ka pa, nakahinga ka pa, pwede ka pang magpagkwentuhan. Kaysa kitilin mo ang sariling buhay mo, kaysa mag-suicide ka, talo ka na dyan. At magalit pa sa iyo ang Diyos, di ba? Malaki na nga yung kasalanan mo sa lupa. Dinagdagan mo pa ng batas ng Diyos na thou shall not kill. Thou shall not kill yourself. Love yourself. Sa utos ni Kristo, number 1 commandment ni Kristo is love God and love yourself. Dalawa lang yun na commandment ni Kristo. Kaya kung mahal mo ang sarili mo, huwag kang magpatiwakal. Magpakulong ka lang, siyempre. Hindi ka naman papatayin doon sa kulungan So ito, nang pinatawag siya sa ICI, hindi siya dumalo Itinanggi niya ang aligasyon laban sa kanya. Nakiramay naman ng ICI sa mga naulila ni Cabral. Kasabay nito ang panawagan nila na masusing investigasyon sa pagkamatay nito. Tiyakin na walang foul play. Okay, so meron tayong dito. Meron tayong idagdag dito na na pahayag ng driver. Dagdag natin to. Nasaan na ba yung video na yun? Roque, doon nakita raw Okay, so ito yung dagdag natin na idugtong natin yung interview sa driver. So ito mismo yung driver. Mga ka-good news.
O pakinggan natin na yung kanyang sinasabi tungkol sa pagkamatay ni Cabral. Bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalikan ko siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae. Ayan, wala so na daw ito po. nakita niyo Tapos mga bumalik tuloy ako para The good news, silipin. madilim. Dahil alas 3 yan ng madaling araw, hindi alas 3 ng hapon. Kung hapon, hindi maliwanag. Mali kanina yung caption sa GMA Integrated Kasi 3 PM yung sinabi niya. Madaling araw to. Ang hilinga ni Cabral alauna pa daw Alauna pa daw ng madaling araw. Nagyaya na ito na pumunta sa isang lugar na dadaan dito sa Kinon Road na mayroong matarik na mga bangin. Siguro nasa isip na ni Cabral na tatalon na lamang siya. Ngayon siguradong napakalaking problema niyan. Siguro mayroong mga kalaban yan na nagsasabi na wag kang wag kang pumiyok, wag kang magsalita, wag mo silang idamay, yun yung siguro. So makikita yun sa kanyang mga cellphone. Kung naitago kagad yun ng otoridad at ibigay sa ombudsman yung mga gadget, makikita doon ang ebidensya ng mga messages. 'Di ba? Mga tawag kung sino, at ito yung delikado ngayon sa mga itong mga taong nananakot kay Cabral, kasi nandun yung kanilang mga cellphone number sa cellphone ni Cabral, na save yun. Kung may tago yung cellphone, di ba? Baka mayroon na namang magtago niyan babayaran na naman yon, di ba? Bilhin yung cellphone ng 5 million, 10 million, ay siguradong isusurrender yun doon sa mga kasama ni Cabral. Kaya hindi tayo na malaki ang kasalanan ni Cabral dahil wala na nga siya, nagbayad na siya ng kanyang kasalanan. Ang dito, dapat habulin kung sino yung nananakot sa kanya, kaya siya gumawa ng ganito. Di ba kung wala kang kinakatakutan, bakit ka gagawa ng ganyan? Siguro napakalaking pananakot. Baka binablockmail na siya, di ba? O ito, balikan natin tong driver. Pakinggan natin ang talagang totoo galing mismo sa bunganga itong driver. Talagang wala masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na pwedeng pang flashlight, kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Ayun lang po, pag upo niya, matutulog. O sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Naimik lang po, yung sabi niya, saan tayo kakain? Ayun, Ako doon na ba? sa Sabi ko, pananalita "Hindi na ko sabi man, ng kung Cabral saan tayo na kakain." ikaw nang bahala kung saan tayo kakain. So ibig sabihin dyan, talagang magulo na yung isip niya. Siguro mayroong mga tumatawag sa kanya, di ba, na mga malalaking tao, alam na natin kung sino ang mga yan, at tinatakot siya. Kung ako, kahit takutin ako, magpakulong na lang ako. Di ba? Magiging state witness pa ako, ituturo ko yung mga talagang mga dyan, pinakamalaking kickbacks, at magpakulong na lang ako, di ba? At kung magiging state witness ka, ay absuelto ka sa kaso mo Yun ang hindi naisip ni Cabral. Yun ang hindi naisip niya. Ang naisip niya ay yung malaking kasalanan lang niya At saka yung nananakot sa kanya. Pinablockmail siya sa palagay ko. Kaya hindi natin meron talagang mga tao na ito yung kanilang mga last resort. Hindi sila nakapag-isip ng na blackout na sila, and then ito na yung last resort nila na tapusin ang kanilang buhay dahil sa kaguluhan. Pero hindi nila naisip na masarap ang mabuhay kasi makipagkwentuhan ka pa. Kahit nakulong ka, meron ka kakwentuhan doon. At humihinga ka ng hangin, libre yun. Kumakain ka pa ng libre sa kulungan. Kaya tama ang ginawa ni Diskaya ni Sara Diskaya.
Siya mismo yung tumawag sa sa NBI, nahulihin nyo na ako nandito sa hotel. O nagpapusa siya. O diba? Kasi alam niya na pinakamatagal na pagkakulong niya dyan, 5 taon lang eh. Hindi naman siya diba? Wala naman siyang pinatay. Nagnakaw lang siya. Eh baka pwede pang makabail yan eh. Pwedeng makabayad ng bail, diba? Eh kung isurrender niya lahat ng ninakaw niya ni Diskaya, ay baka magiging 1 taon na lang yung pagkakulong niya, di ba? At ituro niya yung mga principals. O baka 6 months lang, o baka absuelto eh. Ang mali kasi kay Diskaya, hindi siya nagsalita ng totoo. Mamaya gagawa tayo ng video sa kanya. Alright, so ito ang aking analysis sa nangyari kay Yusek Cabral. Sana sumasalangit ang kanyang kaluluwa. Ay meron talagang nananakot sa kanya na mga nabigyan ng kickbacks. At sa sobrang kahihiyan, di ba, na pressure na siya, blackout na siya, ay siya mismo yung kumitil ng kanyang buhay. Kawawang nilalang. Atin na lang ipagdasal, sana tanggapin ng Diyos. Okay, so hanggang sa muli, mga ka-good news, mga ka-golden boy, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang channel na ito. Dahil ito yung channel na i-replace ko doon sa Golden Boy, kasi ang Golden Boy channel ay nagiging na siya sa YouTube. Itong sinususpended na siya ng 3 months pero hindi pa sure na ibabalik. Kaya kailangan ko ng inyong tulong, mga ka-Golden Boys, na dito na muna tayo sa The Good News Daily TV. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.